Hello mga bata! Na-miss ko kayo! Na-miss nyo rin ba si Kuya Borgie? Naging good boys and good girls ba kayo kay Ate Lucy at kay Ate Adi? Ngayong week, tayo ulit ang magkakasama at meron tayong bagong magkukwento, si Ate Onyx. Nakaranas na ba kayo ng bagyo? Anong meron pag may bagyo? Oo! Merong palakas na hangin at malakas na ulan at kumukulog at kumiklat. Nakakatakot, di ba? Gusto natin na laging kasama si Mami at saka si Daddy pag may bagyo. Alam niyo ba, may nangyari kay Chan nung bumabagyo at nasa gitna pa siya ng dagat. Ano kayang nangyari? Sige, pakinggan na natin sa kwento ni Ate Onyx. Magandang gabi mga kapwa kong bata! Kumusta kayo? Dalangin ko na kayo'y ligtas kasama ang inyong mga magulang at sana nag-i-enjoy din kayo sa inyong homeschooling ngayong quarantine. Ako nga pala si Oletea Phoenix Dakila. Ako ay siyam na taong gulang. Pero mas kilala ako sa tawag na Onyx para inyo ako madaling maalala. Ako pala ang bago niyong makakasama ngayong linggong ito. Masaya ako na makakasama kayo gabi-gabi sa ating story time. Ngayong gabi ay bibigyan ko kayo ng isang kwento. Pagkatapos ng bawat kwento ay may Bible verse na gusto ko sana na isulat nyo. Pagkatapos ay inyong kabisaduhin kasama ang inyong mga daddy, mommy, lolo, lola, ate, kuya, o kahit sino na pwedeng magturo sa inyo. Kaya nyo ba yon? Very good! Ngayon, bago tayo magkwento, pwede bang mag-pray muna tayo? Naaalala nyo pa ba ang ating prayer position? Wow! Very good!
Sige, gawin natin. Prayer position! 1, 2, 3. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan niyo po kami ngayong gabi na ito. Bigyan niyo po kami ng pangunawa para maintindihan ang inyong mensahe sa gabing ito sa kwento namin ngayon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan! Pwede na tayong magsimula. Meron akong tanong sa inyo. May paborito ba kayong mga kanta? Ah, talaga? Marami kayong paboritong kanta? Ako din. Marami akong paboritong kanta. At dahil marami kayong paboritong kanta, tingnan natin kung mahuhulaan ninyo ang mga kantang tutugtugin ko. Handa na kayo? Sige! Ito ang unang kanta. Hayan! Alam niyo ba ang kantang aking tinugtog? Tama! Ang galing ninyo! Tama! Ang kanta ay Jesus Loves Me, This I Know. Ito naman ang pangalawang kanta. Ayan! Mahuhulaan nyo kaya ang pangalawang kata na aking tinugtog? Wow! Ang galing ninyo! Tama! Ang kanta ay What a Friend We Have in Jesus! Ito naman ang pangatlong at huling kanta. Alam niyo ba yung kanta na yun? Wow! Ang galing! Tama kayo! Ang kanta ay Amazing Grace. Alam niyo ba na isa yan sa pinaka-paborito kong hymn? Malimit natin marinig ang kantang Amazing Grace lalo na sa pag tayo ay nasa simbahan. Pero alam niyo ba kung sino ang nagsulat nito at kung bakit nga naisulat ang kantang ito? Tungkol dito ang ating kwento ngayong gabi. Handa na ba kayong makinig? Sige, upo na tayo.
kwento natin ay may pamagat na The Storm That Saved a Life, o sa Tagalog ay ang bagyong nagligtas ng buhay. Ito ay isinulat ni Katie and Dan Montgomery. Si John Newton, na ipinanganak sa England, ay namuhay ng matagal na panahon na hindi naniniwala sa Diyos. Sa edad na 4 na taon, siya ay tinuruan ng kanyang mapagmahal na ina na mag-memorize ng mga verses sa Bible. Ngunit nung siya'y 6 na taong gulang na, may malungkot na nangyari. Namatay ang kanyang ina. Mula noon, nawala na siya ng interest sa anumang bagay na may kinalaman sa Diyos. Ang tatay naman ni John ay isang kapitan ng barko. Siya ay palaging malayo sa kanilang tahanan sa mahabang panahon. Dahil dito, si John ay dinala sa isang boarding school na kung saan siya ay naging rebelde o hindi naging mabuting estudyante. Si John ay lubhang nahirapan at nagdusa. Nang siya'y lumaki na, si John ay nagtrabaho sa isang negosyo na nagbebenta ng mga alipin or slaves. Kasama siya sa paghahatid ng mga African na mga lalaki, babae, at mga bata na dinadala sa iba't ibang bansa upang ipagbili at maging alipin, na kung saan sila ay nakararanas ng matinding pagpapahirap. Noong taong 1700 ay merong naganap na preaching of God's Word sa England sa pangunguna ng isang minister na nagngangalang John Wesley. Sinabi niya ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa libu-libong mga tao na nakinig sa kanya na ito ang naging daan na sila ay bumalik sa Panginoon. Kasabay nito ay meron ding magaling na speaker na si William Wilberforce na nagsabi na masamang gawing slaves o alipin ang mga tao. Ngunit, ang message ng mga preachers na ito ay hindi nakaabot sa kaalaman ni John Newton na noon ay nakasakay na sa barko na naghahatid sa mga alipin. Kaya, ang Diyos ay gumamit ng ibang paraan upang makuha ang kanyang atensyon. Sa loob ng barko, si John ay busy sa kanyang trabaho. Isang hapon, dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan, dala-dala ang napakabigat na balde ng puno ng tubig. Bakit hindi na lang sa isang marino or sailors ang gumawa nito? Pagrereklamo niya. Ito ang pang-anim na beses na ako'y inutusan ng kapitan. Halos kalahati ng tubig ay natapon ng pagbagsak niya na iniligay ni John ang balde sa harapan ng pintong nakalak. Habang hawak niya ang susi upang buksan ang pinto, nakarinig siya ng isang iyak at umuungol at sigaw sa loob. Kanyang itinulak at binuksan ang pinto at sumilip sa dilim. Ito ang tubig, pasigaw niyang sabi habang sinisikap niyang hindi pansinin ang mabahong amoy. Dahan-dahan lumapit ang isang maitim na lalaki na nakakadena ang paa at kamay. Inihagis ni John ang isang manipis na basong plastik at hinayaang kumuha ng tubig at muling inilak ang pinto at umalis. Pabulong niya sinabi sa kanyang sarili, sila naman ay mga hayop at hindi mga tao. At umakyat siya pabalik sa taas ng barko upang magpahangin. Nakita ni John na medyo lumakas ang hangin at lumalaki ang mga alon sa dagat. Namumuo ang makapal na ulap sa langit. Noon ay lumubog na ang araw. Ang barko ay sa 10 araw na naglalakbay sa dagat. Sakay ang mga lalaki at mga babae na ipinagbibili sa iba't ibang bansa. Tumulong si John na hulihin ang mga Africans at bawat isa na mahuli nila ay binibigyan ng number at wala man lang ni isa na interesado na malaman ang mga pangalan nila nang mahuli nila. Tinutulungan din ni John ang kanyang mga kasama sa trabaho sa paglalagay ng kadena sa paa at kamay ng mga slaves upang siguraduhin na walang kaguluhang mangyayari. Nagdala ka ba ng tubig sa mga alipin? Pasigaw na tanong ng kapitan na nakatingin kay John.
Pagalit subalit magalang na sumagot si John. Opo. Kakaharapin natin ang maalon at nakakatakot na gabi, ang sabi ng kapitan habang tinitingnan niya ang namumuong makapal at madilim na ulap mula sa kalangitan. Bumaba ka at sabihin mo sa unang marino na makipagkita sa akin ngayon din, ang utos ng kapitan kay John. Mabigat ang mga paa ni John na lumakad pababa patungo sa silid ng mga tauhan ng barko. Siya pagod at gutom at gusto na rin niyang sumuko sapagkat palagi siyang inuutusan ng kapitan. Nakita ni John na kumakain ng hapunan ang kanyang mga kasama at narinig niyang nagkukwento ang unang marino. Ipinatawag ka ng kapitan, putulin mo na muna ang inyong kwento at ituloy mo na lamang pagbalik mo. Tumayo ang unang marino at magkasabay silang lumabas ni John. Habang sila'y naglalakad patungo sa kapitan, nagsabi ng kanyang damdamin si John sa unang marino. Ang sabi niya, alam mo ba, simula pa ng ating paglalakbay, lagi na akong inuutusan ng kapitan at sa pakiramdam ko, ako ang may pinakamahirap na trabaho dito. Katulad ngayong gabi, ako raw ang magbabantay magdamag. Alam mo, sabi nung unang marino kay John, ang dahilan marahil kaya palagi ikaw ang nakikita ng kapitan, hindi ka maingat sa pagsasalita kahit nasa kanya. Bantayan mo ang iyong sarili. Baka maging katulad ka ng mga lalaki sa ibaba ng barko na nakakadena ang mga paa at kamay. Tumingin si John sa kasama niya at nagsabi, kung magsalita ka parang napakataas mo at makapangyarihan. Ang masasabi ko, ang mga tao na nasa baba ay mga hayop, wala nang iba. Hinarap siya ng unang marino at ang sabi, John, ito na ang kahuli-hulihang paglalayag ko na kasama ang mga slaves na ipinagbibili natin. Napakasama ng trabahong ito kahit ito ay pinapayagang gawin natin. Pinagpapray ko na ako'y patawarin ng Diyos. At siya'y tumalikod at lumakad, iniwan si John na hindi makapagsalita. Ang hampas ng hangin ay napakalakas sa pagbabantay ni John nung gabi yun. Hindi niya makita ang mga bituing kumikislap sa langit. Ngunit nakikita niya ang gumuguhit na kidlat. Habang dahan-dahang naglalakad si John sa itaas ng barko, siya'y nakaramdam ng isang paghihina at takot. Ibaba ninyo ang layag! Ang narinig ni John na isigaw ng kapitan. At ikaw, sabi niya kay John, tulungan mo sila! Buong lakas na tumulong si John, hawak ang malaking lubig ng layag. Halos lulubog na ang barko sa lakas ng hampas ng hangin at alon. Ang tubig ay humahampas na sa itaas ng barko. Nagpapalitan sa paghawak ng lubid ang mga marino. Minsan nabibitawan nila ang hawak na lubid at itinatapon sila sa ibang parte ng barko. Takot na takot si John lalo na nung siya'y halos mahulog dahilan sa napakalakas na hampas ng tubig. Talian mo ng lubid ang katawan mo! Ang sigaw ng kapitan kay John. Itinali ni John ang kanyang katawan sa isang kahoy. Nanginginig ang kanyang mga paa. Ngayon lamang siya nakaranas ng ganito kalakas na bagyo. Sabi niya sa kanyang sarili na tiyak ay kaming lulubog at malulunod. Patuloy na malakas ang alon, sinasabayan pa ng malakas na ulog at kidlat. Nang muling bumungos ang malaking tubig sa itaas ng barko, habol ni John ang kanyang hininga. Sumigaw siya ng malakas, Diyos, tulungan mo ako! Samantalang siya ay nakahawak sa kahoy, may biglang alaala na sumagi sa kanyang isipan. Siya ay 6 na taong gulang noon at ang kanyang ina ay nakatayo malapit sa kanyang higaan. Umupo sa kanyang tabi at narinig na sinabi sa kanya, John, anak ko, mahal ka ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus dahil sa iyong mga kasalanan. Papaano akong minahal ng Diyos? Naisip ni John na pinipilit niyang limutin ang kanyang alaalang ito. Nang biglang tumagilid ang barko at sinundan ng napakalakas na alon at pumasok ang tubig na halos mapuno ang barko. At biglang napasigaw si John, Tayo'y lulubog! Tayo'y lulubog!
At sa ganitong kalagayan, bigla niya naalaala ang mga aliping nakakadena ang mga paa at kamay sa ilalim ng barko. Naisip niya na sila'y rin ay malulunod. Nakaramdam siya ng desire na sila'y matulungan. Nagdalawang isip siya pumunta. Hindi! Baka ako'y kasama nilang malunod sa ibaba! Ngunit muling nanaig ang matindi niyang pagnanais na sila'y ay maligtas. Pagalit na inalis ang lubid na nakatali sa kanyang baywang at nakawala siya sa kahoy. Gumapang siya patuloy ang malakas na alon. Nakita niya ang hagdanan. Pagapang siyang bumaba at noong nasa huling baitang na siya ng hagdanan, biglang umalo ng napakalakas at siya'y tumilapon sa ibaba ng barko at napatama ang kanyang ulo. Subalit, hindi niya ito pinansin at nagpatuloy siya sa paghahanap ng pinto ng silid ng mga alipin. At kanyang itong nakita. Natuwa siya sapagkat pagsilip niya sa pinto ay nakita niya ang unang marino na may hawak ng ilawan. Sinigawan niya si John at ang sabi, "Halika! Tulungan mo ako! Sila'y malulunod kung hindi natin tutulungan!" Hindi pinansin ni John ang tubig na tumataas. Isa-isa niyang kinalas ang kadena ng mga alipin at itinulak palabas ang pinto upang makalabas. Bagaman ang tubig ay umabot na sa kanyang baywang, hindi siya nakaramdam ng takot. Binantayan niya hanggang ang huling alipin ay makalabas at sumunod siya sa marino na may hawak na ilawan. Ang tubig ay hanggang dibdib na. Ang sabi ni John, "Anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ako nakakaramdam ng takot? Maaari ako'y malunod dito, pero payapa pa rin ang aking isip. Nakakaramdam ako ng pag-ibig at pagkaawa sa mga alipin." Siya'y umakyat sa itaas ng barko at nagtataka pa rin siya sa kanyang nararamdaman. Humina ang hangin at huminto na ang ulan. Lumiit na ang alon. Konti na lang ang paggalaw ng barko. Nakita niyang meron ng kumikislap ng mga bituin sa langit. Narinig niya ang kapitan na ipinag-utos ang pag-alis ng tubig sa ibaba ng barko. Siya'y pagod, nahiga muna at nagpahinga. Muli niyang narinig ang tinig ng kanyang ina. "John, mahal ka ni Jesus." Pumatak ang luha sa kanyang mga mata at sinabi, "I'm sorry, Jesus," at tuluyan siya napaiyak. "Nalulungkot ako sa aking mga kasalanan. Sa lahat ng aking ginawa, patawarin mo po ako." Walang ano-ano, nakarinig siya ng parang may pinapalo. Nakita niya ang isang lalaki na sinasaktan ang mga alipin. At noong papaluin muli ang isang alipin, hinawakan ni John ang kamay ng lalaki. "Huwag mong gawin yan! Hindi na kailangan paluin ang mga taong ito na parang mga hayop. Sila'y mga tao rin na katulad mo at katulad ko." Ibinaba ng lalaki ang kanyang kamay at ang sabi, "Anong nangyari sa iyo, John? Hindi ka ganyang magsalita noon." Tiningnan ni John ang langit at ang sabi niya, "Ang bagyong ito ay naging pagpapala sa akin. Tinuruan ako ng mabuting leksyon. Nais kong sabihin sa iyo na kahanga-hanga ang kabutihan ng Diyos." Si John at ang kanyang mga kasama sa barko ay naligtas sa sobrang nakakatakot na bagyo. Pagkalipas ng maraming taon, siya ay naging pastor sa London. Dahil sa impluwensya ni John Wesley na isang preacher, si John Newton ay tahimik na naglilingkod sa mga tao. Suot niya ang kanyang lumang seaman jacket habang dumadalaw sa mga tahanan na kanyang pinaglilingkuran, na kung saan kanya rin silang inaawitan. Noong taong 1760, sinulat niya ang lyrics ng napakagandang awit na aking tinugtog din kanina. Ang pamagat ay Amazing Grace, na nagsasabi kung gaano siya kamahal ng Diyos nung nakaranas siya ng bagyo sa dagat. Ang kanyang pag-ibig sa Diyos ang naging dahilan upang siya ay sumama kay William Wilberforce na leader ng anti-slavery upang gawin ang slavery na illegal o hindi tamang gawin sa England.
Dahil sa bagyo, naligtas ang buhay ni John at ang kanyang mga kasamahan at ang pangyayaring ding ito ang naging daan upang muli niyang nakilala, mahalin at paglingkuran ang Diyos. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Very good! At ngayon naman ay ating pag-aralan ang ating memory verse. Kunin niyo na ang inyong mga papel at lapis. Ready na kayo? Ang ating memory verse ay matatagpuan sa Psalm 150 verse 6. Let everything that has breath praise the Lord. Ulitin natin. Psalm 150 verse 6. Let everything that has breath praise the Lord. Ayan, huwag niyong kalimutan na kabisaduhin yan ha. Sa ating pagtatapos ngayong gabi, umawit tayo at pasalamatin natin ang ating Diyos. Kantahin natin muli ang kantang Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious then that grace appeared, the hour I first believed. Ayan! Sige, mag-pray na tayo ulit. Salamat, Panginoon, sa aral na binigay niyo sa amin sa kwento ni John Newton ngayong gabi. Salamat po na patuloy niyo kaming inaabot, lalo na sa mga panahong nakakalimot kami sa inyo. Patuloy niyo po kaming gabayan araw-araw sa tulong ng banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sana nagustuhan niyo ang ating unang gabing kwentuhan. At sa mga susunod pang gabi ay marami pa akong kwentong ibabahagi sa inyo. Kaya huwag kayo mawawala ha. Magkikita ulit tayo bukas ng gabi. Sige, paalam na muna. Bye! Ang ganda ng kwento, di ba? Mahal tayo ni Jesus at ayaw niya tayo ay mapalayo sa Kanya. Pero minsan, pinapayagan niya na maranasan natin ang hirap sa buhay para tayo ay tumawag sa Kanya. Pero alam nyo, sa lahat, dapat lagi pa rin tayong pumuri kay Jesus. Sige nga, isigaw natin, praise the Lord. Sige, sabay-sabay. 1, 2, 3. Praise the Lord! Yan, i-type din natin sa comment section at ipaalam natin sa mga kaibigan natin na mahal natin si Jesus. So, paano? Bukas ulit, kita-kita tayo. At huwag kakalimutang i-memorize ang memory verse. Bye! God bless sa inyo ha!